Ayan. So, nandito po tayo ngayon para, magturo kung paano gumawa ng sarili niyang music, 'no? Gamit yung ilang tools sa internet ano, kung nagkasawa na kayong makinig sa radyo o lagi na lang paulit-ulit yung tunog, gusto niyo naman na, isa kayong musikero kagaya ko, gusto niyong makagawa ng music na kahit papaano meron kayong participation dun sa music na pinapakinggan ninyo, um siguro, ito yung ituturo ko ngayon 'no. Partly lang, konti lang yung magiging participation niyo pero at least kahit papaano meron kayong nai-contribute dun sa music. Ako kasi hindi ako singer 'no, hindi ako magaling kumanta 'no. Naintindihan ko gumawa ng melody, kaya kong gumawa ng melody, pero hindi ko siya kayang i-express sa boses ko 'no. Sira talaga yung ano ko, yung boses ko 'no. Kung sa gitara ko ilalagay 'no, sa gitara, sa keyboard naintindihan ko siya, pero 'pag sa sarili kong boses hindi ko kaya 'no. So yun yung, um, gusto kong ituro ngayon 'no, kung paano kayo kagaya ko, hindi ako singer 'no, pero kahit papaano nakakagawa ako ng sarili kong music 'no, na sa akin may participation ako dun sa music na yun. Hindi yung in-input ko lang lahat sa AI 'no. 'No, kahit papaano meron naman akong ginawa na participation, yun yung ituturo natin ngayon dun sa ano na yun, dun sa, um, ano ko, sa video na 'to 'no. Una kaya kailanganin niyo 'tong gitara, kung may electric guitar kayo, ah, napakadali nun para sa inyo. Tapos may iRig kayo, may ano kayo, meron kayong dalawang cord, tsaka meron din kayong amplifier. Kasi yung cord iko-connect mo ron sa gitara mo, papunta ron sa iRig, papunta sa laptop mo, 'yan. So tara, punta tayo ron sa ano, sa mga application na sinasabi ko, ayan. So una, kailangan mong pumunta ng ano, ng Banlab, 'yan. Dapat meron kang account dito sa Banlab. Libre lang naman 'to, wala naman 'tong bayad 'no, libre lang 'tong Banlab, 'yan. So ipapakita natin dito, wait lang, ayan. So punta tayo rito sa Banlab, ayan. Nag-ready na ako ng mga track para hindi tayo masyadong matagal ha, ayan. So pagkarating mo sa Banlab, gagawa ka ng sarili mong account diyan, 'yan. Yung mga dapat mong tandaan kung paano yung gumawa ng sarili mong track 'no. Dito sa may kabila merong add track diyan, 'yan. Click mo yung add track, um, kung kung marunong ka sa gitara 'no, marunong ka sa drums, marunong ka sa keyboard, marunong ka sa bass, madadalian ka dito 'no. Pero kung hindi ka marunong sa mga yon 'no, madali lang naman siyang eksperimentuhin at pag-aralan, eh, 'no. Double click mo 'tong dito sa may una, sa may track 1 'yan, sa may gilid, i-click mo 'yan, yung orange, 'yan. Pagka-click mo niyan, pupuwede kang mamili kung anong klaseng drum kit yung gusto mo. Eh, dito dito mo yun makikita sa live, 'yan, click mo 'to, 'yan. Pili ka diyan kung anong gusto mo, 'yan. Tapos nun, pagka kinlik mo naman 'to, makikita mo diyan kung ano yung mga ano, yung mga beat na puwede kang gumawa ng sarili mong beat 'no. Makikita mo rito sa kabila hi-hat, snare, 'yan. Nandiya-diyan yung kick drum nasa baba, eto yun naman yung snare nasa letter F, 'yan. Eto yung nasa taas crush 'yan. So, makikita mo diyan yung mga puwede mong gawin na mga beat 'no. Ikaw maglalagay niyan 'no, ikaw mag-iimbento niyan. So, kung merong marami kang time, estudyante ka pa lang, napakaganda nito para sa'yo 'no, matututo ka mag-drums dito. Pagka humawak ka ng drum set, application na lang gagawin mo. Now, dito sa kabila meron kang makikita B, C, D, puwede mong pag-combinein 'yan. Dito mo 'yun makikita sa may pinakagilid, 'yan nandito sa may parang kamay, 'no. Puwede mo silang pag-combinein. Kung halimbawa, isang buong kanta na sobrang hirap 'yung gusto mong gawin o komplikadong-komplikado, magaling ka, pupuwede mo silang pagsama-samahin 'no, ng ikaw na lang. Tapos nun pagka hinit mo 'tong play na 'to, makikita mo gagalaw 'yan, eh, 'yan oh, tutugtog na siya mag-isa niya, eh. 'Yan, meron na siyang sarili niyang pattern, eh. Tutugtog 'yan, mag-gulop 'yan, dire-diretso, walang hinto, okey? So 'pag nakagawa ka ng drum track mo, siyempre guitar track naman ang kailangan mo 'no, add track ka ulit. Pagka-add track mo, pipiliin mo yung guitar, ito 'yan. Pagkapili mo niyan, dito ka dadalhin niyan, magkakaroon ka na naman panibagong layer dito sa pangalawa, 'yan.
Ang gagawin mo para makapag-record ka, kailangan meron kang electric guitar, 'no? Tsaka ano, may electric guitar ka, may ampli ka, tsaka may iRig ka, okey? 'Pag may iRig ka, may electric guitar ka, may amplifier ka, na may konekta sa headphone, ikokonekta mo yung headphone yung headphone dun sa amplifier mo para dumiretso rito sa iRig, papunta sa laptop mo. Tapos ire-record ni iRig yun, eh, ni ano yun, ni Banlab yun, eh. Ang gagawin mo, i-hit mo 'tong play, pagka-hit mo ng play, i-hit mo naman 'tong record. Ang gagawin niya, ire-record niya yung pagtugtog mo, 'no? Kagaya rito may nakikita kang track dito diyan sa gilid na 'yan, 'yan. Na-record ko 'yan, ako yung gumawa niyan, 'no? Sinabayan ko yung backing track ko na nasa likuran, 'yan, ito 'tong nasa pinakataas, sinabayan ko siya. So, ang process ko sa taas, pababa ng pababa, 'no? So, pagkatapos nun nung may gitara na ako, in-extend ko lang yung drums ko kung gaano kahaba, 'no? In-extend ko lang siya, pinahaba ko lang siya kung gaano ko kahaba gusto. In-adjust ko lang siya. Tapos nun habang nagpe-play siya, tumutugtog siya, nung na-satisfied na ako, nag-record naman ako ng bass. Ang bass at saka gitara halos magkaparehas lang naman 'yan, wala namang pinagkaiba 'yan, eh, 'no? Ah, ang kakaibahan lang yung bass guitar sumasabay sa drums, tapos yung gitara more on rhythm section siya, eh, 'no? So, sa akin ginawan ko siya ng bassline niya, 'no? Yung progression na ginamit ko rito, G, B minor, C minor, basic chord progression lang siya. Tapos nung refrain ko, A minor, B minor, and then C minor, gano'n. Napaka-basic lang niya. And then kagaya nung meron na akong drums at tsaka gitara, nung meron na ako nitong dalawa, isinabay ko na lang din yung bass ko, ipinasok ko na lang. Hanggang sa mag-ending siya, hinayaan ko siya mag-play. So ganito yung naging tunog niya. Yan, narinig niyo diyan sa background, 'no? Yan. So ganyan yung pinaka naging tunog niya, um, nung matapos yung recording, nung matapos yung pagka yan yung naging produkto niya. Now, hindi pa isang ano yan, hindi pa isang kanta yan kasi wala pang vocalist, eh. Ako kagaya ko hindi naman ako singer, 'no? So, ang nawawala na lang dito sa ano natin, eh, yung singer, 'no? Sa ginawa natin na video, 'no? Na music pala, I'm sorry, 'no? So, ang nawawala na lang diyan singer. Ako kagaya ko hindi naman ako singer. So, siyempre mahihirapan ako diyan kasi siyempre hindi naman ako kumakanta. Ang pangit naman kung yung music na papakinggan ko pangit yung kumakanta. So, ang ginagawa ko sa akin sa parte ko, nag-i-input ako ng data kay Suno, 'no? Yung music, yung gitara, yung drums, yung bass, sa akin lahat yun, input ko lahat yun. Pagkatapos nun, pupunta ako rito kay Suno, ayan. Ang gagawin ko rito kay Suno, dito ko teka hindi pa pala nada-download yung music 'no? Gagawin ninyo pupunta kayo rito um, kay Banlab 'no, ta's i-download ninyo yung ano niyo, yung track ninyo, ayan. I-download ninyo siya, mix down, ayan. Pagkatapos nun, pupunta kayo rito kay Suno, 'pag na-download niyo na, i-a-upload ninyo yung audio ninyo. Pagka-upload ninyo ng audio ninyo, siyempre andiya-diyan na yung audio, pupunta yan dito sa extended, ayan. Pupunta yan diyan, extended form, ayan. Pagka-download ninyo yan o pagka-upload ninyo diyan, pupuwede na kayong gumawa ng lyrics ninyo dito, 'no? Para dito sa example na 'to, ginawa kong lyrics 'no, kasi siyempre, gusto ko yung parang pampaantok, 'no? And kasi siyempre medyo nalulungkot din kasi ako kasi siyempre gusto ko na lang libangin yung sarili ko kaso sinasabihan pa ako ng ano, nilagay ko lang daw sa Suno gano'n, wala daw akong input, 'no, hindi naman daw talaga ako gumawa nun. Aminado naman ako hindi naman talaga ako gumawa lahat nun. Pero may input ako na na doon sa music at yun yung ginagamit ko 'no. Hindi lang basta naglagay lang ako kasi kung singer lang ako, ako na lahat, eh. Ako na lahat maglalagay nung ano, eh, hindi ko na kakailanganin talaga, eh. Kaso hindi naman ako singer, so hindi binigay sa akin yung ano na yun. Kaya
medyo nahihirapan ako dun kung dun sa part na yun 'no. Hindi ko kasi makanta yung melody nung lyrics. Pero kung singer lang ako, nagawa ko yun. Now, eto yung pinaka-ano niya 'no, eto yung pinaka-lyrics na ginawa ko 'no. Ako naglagay nito dito sa may gilid 'no, ayan ako naglagay niyan. So, ang gagawin ko diyan, 'pag nakapaglagay na ako ng sarili kong lyrics 'no, yung gusto kong ma-express yung sarili ko, ang gagawin ko, i-hit ko lang 'tong nandito sa may baba, 'yan, sa may ibaba. Pagka-hit ko niyan, 'yan, puwede mo na siyang extend, 'yan. So, pagka-clear mo niyan, paglagay mo diyan, extend, bibigyan ka na ng ano niyan, ng music niyan na related o may kaparehas doon sa ginawa mo na music, 'no? Bibigyan ka na niya ng music na may relation dun sa ginawa mo, 'no, na musika. Okey, so pakinggan natin 'tong isa ha, ito munang nauna, 'yan. Yan. So, yan yung pinaka-music na binigay niya, 'no? And napaka-cool din niya 'no, kahit papaano kahit pagka ano, nakakatuwa din mapakinggan yung musika na ikaw yung gumawa ng lyrics, ikaw gumawa nung rhythm section, 'no? At least kahit papaano meron kang participation dun sa musika na nagawa mo at na-express mo yung sarili mo in a form of, ah, music, 'no? Mahahasa din kayo rito, 'no, sa paggawa ng music niyo. Kaya sana kahit papaano meron kayong natutunan kahit na napakaiksi lang nitong video tutorial na ginawa ko. Kung meron kayong mga tanong, puwede kayong magtanong. Lagay niyo lang dun sa comment section. Susubukan ko sagutin yung mga okey, so thank you sa inyong lahat 'no, sana may natutunan kayo 'no. Again suno.com tsaka Bandlab yung ginagamit ko para makagawa ko ng sarili kong music 'no. Thank you very much sa inyo. Magandang gabi. Shoutout nga pala sa mga estudyante ko diyan sa Section Edison 'no, na laging nakasuporta. Thank you sa inyong lahat 'no. Bye-bye.